Thank you, Jesus. May God bless you in Jesus' mighty name. Please take your seats. It's a good day to be here sa Church Subong Adlaw. And thank you, Jesus, sa pag-upod sa aton nga mga obra kagapon, sa aton nga children's ministry. Thank you, Lord, sa mayong tsimpo. Sa ugto medyo naggalong. Pero thank you, Jesus, sa pag-abot sa alas 2, dito kami sa Kamingawan, mayo ang panahon, kag bisan wala na kami to galibot, nagaabot na sila. So thank you, Lord. Pag-hope kita pila ka daw diri man, kay susubong ka panugod pa kita diri. So kinanglan ta gid na mag-effort para pila ka daw makita naton ang resulta nga magparehas man sa Kamingawan. So thank you, Jesus. Kag ang pag-deal sa mga kids, it's a skill nga kinanglan natin i-develop. Hindi na siya siling basta-basta lang kay tungod bata, pagustuhan mo na lang, bata malana. Kay kung amo malana, tani, ang mga teachers sa mga nursery, mga kinder, wala na sila nag-eskwela. So kinanglan na ginatun-an na siya, gina-develop. So thank you sa mga teachers naton sa pagpagamit ninyo sa buluhaton. And ang Diyos nakakita sa aton nga heart. So kung obra kita para sa Diyos, we have to do it wholeheartedly. Kaya ang Diyos ma-reward gid sa aton for sure. So thank you sa inyong mga testimonies. Kada Sunday, lain-lain ang aton nga mga sitwasyon, lain-lain aton mga ginaagyan. Ang iban sa aton very good. Ang iban sa aton victorious. Ang iban may mga prayers nga ginsabat sa Dios. Ang iba naman sa aton medyo struggle, medyo mabudlay. Kaya hindi man all the time sa aton nga kabuhi ana kita sa babaw. Ang aton nga kabuhi may ups and downs. Gulong ng buhay. So, hindi man pwede nga ang gulong ara lang sa babaw. Buti lingon wala ka na nag-abante, wala ka na move forward. Kay ara ka lang permi sa babaw. So, ang kabuhi ang mugina. We have to expect may mga challenges, may mga trials, may mga problema. So, iban sa aton, stress sa sininga simana. Sinong stress? Pressured. Iban sa aton kapoy physically and emotionally. Kag hindi malikawan kisa nag-abot kita sa church nga maluya, feeling defeated. Kisa kung hindi kita aware, masulod pa lang kita sa church, kahoy-hoy ng aton baga. No? Kabugat sa aton nga mga baga, ang aton sura, dagdag. Wala mo gin pa, na tawag nila? Facelift. So, kung gisaga sulod kita sa church, daw pasan natin ang daigdig. Palangga taman si Jesus, gasimbaman kita, gapamati man kita Word of God, pero somehow, daw gakadula ang aton nga excitement kung kisa. Gaabot kita sa time nga daw hindi na kita malipayon, gakadula ang aton nga kalipay. So wala ko may ginatumod in particular. Ang ginambal ko lang subong somewhere sa aton nga pag-alagad sa Dios, nagaabot kita sa time nga gaka-fade ang aton first love. Kag ang pagkadto naton sa church daw ka routine na lang. Na makasimba lang kita kada Sunday, okay na. Abi na to okay na ko to naka-check attendance ako. Naka PPP na ko. Pungko, pamati, puli. Pwede taman dugangan 4-piece. Pungko, pamati, patuyo, puli. Batuan ta ang tuyo. Kaya kung kisari ko di sa babaw, gina-post ko na lang. Kaya ang iba, makita ko ka. Batuan ta.
Imni bulong. So tapos natin simba, pagka Lunes, back to work na naman, back to school. Pagkatapos sa hapon, puli sa balay, higda naman, scroll. Dugay-dugay, kaon naman, tulog na naman. Pagkasunod nga adlaw, liwat naman. Hasta magkitaay naman kita sa Sunday. So I believe in luwas kita sa Diyos, mga kauturan, hindi para mag-survive lang kita kada adlaw. Hindi lang para mag-survive kita sa isa naman kasimana. So I believe hindi amuni ang kabuhi nga gusto ni Jesus para sa aton. Nabuhi lang kita physically, but we are spiritually stuck. Kag hindi nami nga kada abot naton sa church, daw wala na kita bilin kusog para kay Jesus. Daw ka pierdido sa aton terme. Dapat kada abot naton sa simbahan, we are victors. Mga daog kita, no? Kayo po naton ng Diyos. Dapat gapisik-pisik kita. Ang mga mata naton kung kisa kita o nadara nga kung defeated kita bala or fighter kita. No, kay mga aton mga mata dapat bright na magtulok wala hindi man nga daw magtulok ka nga daw maging gamit ka nga good item. So dapat you have to be present kung arin kita diri. So susubong nga gusto ko matun-an naton kung paano ang aton nga mindset, ang aton nga perspective or ang aton nga outlook nag-aapekto sa aton nga kabuhi. Kakita na kamo duwa ka tao gaatubang sa the same nga sitwasyon, ang isaya nagambal wala tsansa. Kaya imposible. Kung hindi pwede, hindi. Kung wala, tapos ka-hopeless nga klase sang tao. Pagka negative na dayon. Ang isa naman niya, hindi pwede pa na iya. Kaya na. Wala pa gani na tisingan, hindi na dayon. Pangitaan ta paagi. So, diin ka muda sa duwa. Ako ya. Sa duwa ni nga klase sang tao, sa diin ni sila naglainay sa ilang perspective. Mayara na nagsiling, your outlook determines your outcome. Mayara pag sa kasaying nagsiling, whether you think you can or you think you can't, you are usually right. So, ano ginapinsan natin sa bong? Kaya ta or hindi ta kaya? Budlay or hindi budlay? Able ba lang Diyos or hindi able? So, ara sa aton nga mindset. Ano yung ginambal sa Bible about sa mindset? Sa Proverbs 23:7, for as he thinks in his heart, so is he. So kung ano ang ginapinsar naton, amo kita sina. Wala pa ni nag-abot ya, wala pa tani nabalaan ang law of attraction, wala pa ni ang manifesting. Ari na niyang Bible, nagambal, kung ano ginapinsar mo, amo na matabo sa imo. So everything starts in the mind. Diba sa aton psychology subject sa school, kung madumduman nyo pa, may subject nga psychology, may ara-dira lesson. Your thoughts affect your beliefs. Your beliefs affect your expectations. Your expectations affect your attitude. Your attitude affects your behavior. Your behavior affects your performance. Your performance will change your life. Isa-isaon ko
Kung ano ang ginapinsar ta, amo na ang patihan naton. Amo na ang aton nga tuuhan. Kung ano ang permi naton ginapasulod sa aton pinsar. Kung ano ginapinsar mo, hindi ko na kaya, hindi ko na kabalo, wala ko pulos. Eventually, amo na ang patihan mo. Kung ginapatihan mo nga hindi mo kaya, most likely, amo gid na ang matabo. Kay amo na ang gina-expectar mo. Kag kung ano ang gina-expectar mo, amo na maapekto sa imo attitude. So, kung ga-expect ka nga mapierde ka o hindi mo kaya, anong effect sa imo lawas? Mapaluya ka na. Mahuya ka kay ga-expect ka na mo nga hindi mo kaya, wala ka na gana. Kagang imo na nga attitude, makita na siya sa imo nga behavior, sa imo nga batasan. Amo na nga kung may mga batasan kita di nga daw sa lawayon, kinanglan sa wayon, ginasaway naton. Kay eventually ma-apekto na sa imo kabuhi. Kag nagsugod na siya sa mind. So sa mind na pa lang i-arrest ta na. So makita sa imo batasan ang imo nga attitude. Di ba kung positive thinker or optimistic ka, gapisik-pisik ka, abtik, alive, alert, awake, enthusiastic, malipayon ka. So, amo man na sa biblical nga aspect. Kung kasalig ka gid nga wala sang imposible sa Dios, kasalig ka gid nga matabo gid kung ano ang ginpromisa sa Dios, ang imo behavior gasunod man na, gaupod man na. Wala ka naga paluya-luya kay kabalo ka nga God will do what He said He will do. Pero kung sa pinsan mo pa lang, no, puros na negative, gusto mo lang permi nga mag-isahanon, gusto nadlo ka mag-istorya, nadlo ka mag-testing, nadlo ka mag-risgo, puno ka sang kahadlok sa pagduwa-duwa, ara ka lang permi sa sulod sang imo nga coconut shell. Sa pinsan mo pa lang, pierde ka na. Kag ang sunod, your behavior affects your performance. Ang tao nga permi lang ginakulbaan, ang tao nga wala nagataya, hindi gid mag-improve. Hindi gid mag-grow. Sugot ka lang na nga amo ka lang gyapon, basta mintras. So kung i-allow ta lang permi ang fear nga mag-hold back sa aton, then we will never become the person God wants us to be. Kagang ulihi, your performance will change your life. So dira ta mabalaan ang direksyon sang aton kabuhi. Kung pakadto bala kita sa kaayuhan or pakadto kita sa kalainan. Kung paatras kita bala or paabanti sa aton kabuhi. So ang tanan nakatabo sa aton kabuhi nagasugod tanan sa aton pinsar, sa aton mind. So mo ni nga akong nga topic subong paano tani bala ma-overcome ang defeated nga mindset. Paano tani bala ma-overcome ang fear. So abrihan ta ang aton nga mga Bibles sa Numbers 14 verses 6 to 9. Numbers 14 verses 6 to 9. Actually, lawig na siya nga scriptures. Duwa ni ka chapters. So, basa ko tala ng main text. So, shall we all stand as we read the Word of God? Numbers 14, 6 to 9. Kag basahon taman ng verse 24. So, reading verse 6. And Joshua the son of Nun and Caleb the son of Jephunneh, which were of them that searched the land, rent their clothes,
And they spake unto all the company of the children of Israel, saying, The land which we passed through to search it is an exceeding good land. If the Lord delight in us, then he will bring us into this land, and give it us, a land which floweth with milk and honey. Only rebel not ye against the Lord, neither fear ye the people of the land, for they are bread for us. Their defense is departed from them, and the Lord is with us. Fear them not. So verse 24, But my servant Caleb, because he had another spirit with him, and hath followed me fully, him will I bring into the land whereinto he went, and his seed shall possess it. So let's pray. Lord Jesus, we thank you, Lord, sa sining adlaw. Thank you for this chance nga makatipon kami liwat, Lord, and makapamati sa inyong mga pulong. We thank you, Lord, for your word nga nagapabakod sa amon. Remind us today, Lord, of who you are. Padumduma kami kung ano ka makagagahom and kung ano ang pwede mo mahimo pa sa amon nga kabuhi. Kabay pa, Lord, ngayon nga pulong maghatag sa amon sang encouragement, and may everyone be blessed sa sining aga. We give you all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. So will you say, praise the Lord? Praise the Lord. Please take your seats. So ang title sa atin na message is, You Are Not Defeated. Pwede tama ba? You are not defeated. You are not defeated. Ayaw daw ka defeated sa ating tuno. Ambala ang tupad mo, you are not defeated. You are not defeated. Now tell yourself, I am not defeated. I am not defeated. Oh. Say it like you mean it. I am not defeated. I am not defeated. Nan, ara gali. We are not defeated. It's not because we are strong, but because our God is strong. Yes. Amen? So sa aton nga ginbasa, during this time, ang katawhan sa Israel, lapit na lang sila makaabot sa promised land. Sa duta ang aging promisa sa Diyos sa kay lolo pa nila Abraham, Isaac, hasta kay Jacob. For hundreds of years nga ila ginulat. Ara na sila sa doorstep sang promised land. Lapit na gid kaayo, abot kamay na nila ang promisa nga duta sila. Pero antes sila nagsulod sa Canaan, nagpadalaan ay si Moses ang 12 ka mga spies or mga espiya para magtanaw sang lugar. So basahon natin sa Numbers 13, one chapter before, chapter 13 verse 1. Bilog niya chapter. So let's take our time, no? And the Lord spake unto Moses, saying, Send thou men that they may search the land of Canaan, which I give unto the children of Israel. Of every tribe of their fathers shall ye send a man, every one a ruler among them. And Moses, by the commandment of the Lord, sent them from the wilderness of Paran. All those men were heads of the children of Israel. So ang 12 ka mga spies nga ginpadala ni Moses, hindi ni sila mga ordinaryo nga mga tao. Mga leaders ni sila sang every tribe. Mga respetado, mga ginatahod nga mga tao. So verse 4, And these were the names of the tribe of Reuben, Shammua, the son of Zakur; of the tribe of Simeon, Shaphat, the son of Hori; the tribe of Judah, Caleb, the son of Jephunneh. Jephunneh na mag-pronounce. Para sa Manasseh. Ina-practice ko nanda para hindi ko malipat. Ang Manasseh. Kagang Jephunneh. Of the tribe of Issachar, Igal, the son of Joseph. Of the tribe of Ephraim, Hoshea, the son of Nun. Of the tribe of Benjamin, Palti, the son of Raphu. Of the tribe of Zebulun, Gadiel, the son of Sodi.
of the tribe of Joseph, namely of the tribe of Manasseh, Gadi, or Gada, hindi ko kabalo sa iba na, the son of Susi, of the tribe of Dan, Amiel, the son of Gemali, of the tribe of Asher, Sethur, the son of Michael, the tribe of Naphtali, Nabi, the son of Vophshi, the tribe of Gad, Guel, the son of Maki. These are the names of the men which Moses sent to spy out the land. And Moses called Oshea, the son of Nun, Jehoshua, or Joshua. So, siya ni si Joshua. So, 12 ka mga leaders ginpadala ni Moses sa Canaan. Sa verse 17. And Moses sent them to spy out the land of Canaan and said unto them, Get you up this way southward and go up into the mountain and see the land what it is, and the people that dwelleth therein, whether they be strong or weak, few or many. So ang ilaw brahon was to search the land. Lantawon nila ang mga tao kung ano kadamo, kung baskog bala or maluya. And what the land is that they dwell in, whether it be good or bad, and what cities they be that they dwell in, whether in tents or in strongholds. So lantawon man nila kung diin ang mga tao gistar, kung sa mga payag, no, sa tents or sa mga strongholds. And what the land is, whether it be fat or lean, whether there be wood therein or not. And be ye of good courage, and bring of the fruit of the land. Now the time was the time of the first ripe grapes. So i-check nila ang duta kung fertile or hindi. Kag sa sini nga time, tig-ani sang grapes. So ginsugo sila ni Moses nga sa ila pagbalik, madala sila sang prutas bilang proof kung ano kaabunan siya sang land of Canaan. 23. And they came unto the brook of Eshcol, and cut down from thence a branch with one cluster of grapes, and they bare it between two upon a staff, and they brought of the pomegranates and of the figs. So grabe ang mga prutas. Ang isa ka pongpong sang grapes, ginatuwangan sang duwa ka tao. So, ang subong yung isa lang kapungpong sang grapes, isaon lang amal sang iban. So, buot silingon, maayo ang duta, kagkadalagko sang, kagkadamo sang ilang harvest. 24, the place was called the brook of Eshcol because of the cluster of grapes which the children of Israel cut down from thence. And they returned from searching of the land after 40 days. So 40 days ang ilang pag-espiya sa lugar. Sobra man ni sa kabulan, 40 dias. So sa 40 days, damo ka naman na siguro ma-observe. Enough naman na siguro nga time, no, para makambal ka kung ang lugar mayo or hindi. So nagbalik sila sa ilang lugar after 40 days. Sa 26, and they went and came to Moses and to Aaron and to all the congregation, the children of Israel, unto the wilderness of Paran, to Kadesh, and brought back word unto them and unto all the congregation, and showed them the fruit of the land. And they told him and said, We came unto the land whither thou sentest us, and surely it floweth with milk and honey, and this is the fruit of it. So, ang first part sang ilang report, mayo gid. Surely it floweth with milk and honey. So sila ya konbensido gid nga abunan siya sang lugar mayo gid. Suno gid sa kung ano ang ginsaad sang Dios sa ila. Kag ginpakita pa nila ang ebidensya. Nagdala sila sa mga prutas. Sa 28, diri na ang turning point. Nevertheless, galing kay. Nevertheless, the people be strong that dwell in the land, and the cities are walled and very great. And moreover, we saw the children of Anak there. So una, convinced sila nga nami gidya sang lugar. The best.
galing kay ang mga tao dito, siling nila, mga baskog, mga makusog, kagang ila pader, grabe, hindi ka dali-dali sulod, hindi ka dali-dali salakay. Kay 45 ang ila mga pader. Kag may nakita sila nga mga higante. Nag-i-star dito, amo ni sila mga descendants ni Enoch. So kita nyo ang pag-shift sa ilang focus. Una ginaistorya nila kung ano katuod ang promisa sa Diyos nga husto gidya tutuod gidya ang ambal sa Diyos, tutuod gidya ang Diyos. Karon nag-focus sila sa problema. Nag-focus sila sa mga higante sa ila nga ginakahadlukan. So, bila sa aton diri ang nagaamo sina. Oo, kapatigid ko ya, na God will provide. Pero galing kay kaya na sang Diyos, galing kay so amo kita sina, amo gina ang tao. Ang katawhan sang Israel, kung tanawon naton, naging faithful gid ang Diyos sa ila. Ka ginabala nga gin-fail sila sa Diyos? Wala. Sang natrap sila sa Red Sea, gin-fail sila sa Diyos? Wala. Sang nagutom sila, gin-fail sila sa Diyos? Sang nauhaw, gin-fail sila sa Diyos? Wala. Kung ginatake sila sa kaaway, kinabayaan bala sila sa Diyos? Wala. So ang Diyos gani gaaway mismo para sa ila. So ang problema, wala sa Diyos. Ara sa unbelief sang tao. Amen? So padayon nunta sa 30. And Caleb stilled the people before Moses and said, "Let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it." So, nagpanik ang mga tao tungod sang negative report sang pulo kang mga espiya. Nagsugod naman sila batsyag, kulba, nagsugod naman sila reklamo. Kag didto nag-voice out si Caleb. Hindi lakata subong gid. Let us go up at once. Hindi next week, hindi next month, hindi kung may time lang. Subong gid ayun. Let us go up at once and possess it. Kwaon ta kay aton to. Ginpromisa na to sang Diyos sa aton, naka-reserve na to sa aton, kulwaon ta na lang gid. So pila na ayhan sa aton kabuhi, mga blessings nga naglabay lang, nga wala ta gin-claim, na miss out naton tungod wala naton gin-possess. Tungod wala naton gin-pang-isugan. Wala naton gin-risguhan. So, pila na yan ka-opportunities ang naglabay lang sa aton kabuhi. Tungod kay nahadlok ko mag-try. Nahadlok ko, nahuya ko, hindi ako ready. So, wala isang tao nga born ready. Mayara? Kung mayara, pakilala ko siya. Siling ni Caleb, "For we are well able to overcome it." So nga confident si Caleb, tungod kay abilidaran siya, tungod kasarang siya? No. Confident siya kay kabalo siya nga upod niya ang Diyos. Amen? Kita nyo, lain ang attitude ni Caleb, no? Kay tungod lain ang iyang perspective, lain ang iyang mindset. So 31, "But the man that went up with him said, We be not able to go up against the people, for they are stronger than we. And they brought up
an evil report of the land which they had searched unto the children of Israel, saying, the land through which we have gone to search it is a land that eateth up the inhabitants thereof, and all the people that we saw in it are men of a great stature. And there we saw the giants, the sons of Anak, which come of the giants, and we were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight. So ang pulo ka espiya, mga spies, nag-insistigate nga hindi nila kaya, hindi nila masarangan ang mga tao sa Kainaan kay ka mga lagko kayo. Kag sila kuno yado mga tibakla. Mga tibakla. So amo na yang ilang perspective. Nag-focus sila sa hindi nila masarangan. Nag-focus sila sa ilang kahadlok. So wala pa sila napierde sa ilang kaaway, napierde na sila sa ilang kaugalingon. Wala pa nagsugod ang ilang away, nag-surrender na sila. So may mga times kis ang gaamuman kita na guilty, nga kaunahan kita sang kulba. Guilty? Ako guilty. Oh, amauna na lang ko para maako mga mo. Ako gakaunahan ko sang kulba. Pero ga tinguha. Wala ga give up. Amo na ang ubraw naton. Hindi kita mag-give up. Kay kung may mga struggles kita, may mga duludasma kita, kung wala ka nagauntat, there's only one way to go. And that is to improve, to better yourself. So, amo na ang key, hindi kita mag-untat. Try and try until we pwede man na die. Kag kalain sa feeling mag-amo kita sinabla nga wala kita nag-try, kay kada amo kita sa mga what ifs. What if gin-try ko to, no? What if kung gitestingan ko to, kaya ko man to guro, no? Hasta na lang kita sa kaya ko man na guro. Guro. Gali kay wala mo gin-try. Ngani! Testingan mo para mabalaan ta. So, bantayan ta nino, mga kauturan, ang defeated nga spirit. Na permi lang kita negative. Permi lang kita reklamo. Permi lang kita biktima. Permi lang kita hadlok. Kag ang ining nga attitude nag-apekto sa iban, hindi lang sa imo. For example, ikaw leader. Tapos permi ka lang nahadlok. Ano nga mga members ang masunod sa imo? Puro man hadlok. Puro man palawit. Kung ikaw isa ka kaamay sa pamilya, tapos permi ka lang naluyahan, permi ka lang discouraged, permi ka lang daw hopeless, wala na ni chan sa buwas, wala na tabagkaon buwas. Apektado ang imo pamilya. Sa church, kung isa di sa ato naluyahan, apektado man kita. Kung may nakapabugat, siyempre mabugatan man kita. On the other hand, kung may upod naman kita diri nga gadaba-daba sa pag-alagad sa Diyos, no? Kakalatnan man kita. Kaka-encourage man kita. Amen? So, ang Espiritu nga ara sa aton, makalaton ni gali sa iban. Nagkasaylo ini sa iban. Muni ang natabo sa aton nga istorya. Sa 12 ka mga spies nga ginpadala ni Moses, pulo sa ilang nagdala sang evil report. Pulo sa ilang nagpalapta sang kahadlok. Kag ang bilog nga katawan sa Israel, nagpadalaman.
sa kahadlok. Nagpati man sila sa evil report. Karon naghibi sila sa Dios kag nagreklamo kay Moses kag kay Aaron. Nga kung mag-amo man lang ni nga naging daladala mo pa kami dere. Tani dito na lang kami napatay sa Egypt. Tani ginbayaan mo na lang kami to sa wilderness kung mapatay man lang kami gali gyapon dere. No? Kag may araya iban nga nangambal nga tani. Balik to guro, mabalik na lang tato sa Egypt. So ang bilog nga katawhan sa Israel nagpati sa evil report, tanan-tanan sila. Except sa duwa. So kung ato kita to ay handin kita mapati. Kaya majority bilog niya, hindi niya pila lang tadiya ka bilog, ato ya bilog nga nasyon. Majority nagpati sa evil report. So kaya mo ba lang magdesisyon bisan ikaw lang isa nga ga-oppose sa desisyon sang majority? Kaya mo bala biskan duwa lang kamo? Kaya mo bala yapon magtindog? So mo ni karon ang ginatubang nila ni Joshua kag ni Caleb. Samtang ang tanan nga tao gapinsan nga pierde na sila or ang tanan nga tao ginakulbaan sa mga higante, si Joshua kag si Caleb nakakita sang opportunity. Dito sila naglantaw sa Diyos. So kung ano pwede obrahon sa Diyos sa amuto nga sitwasyon. In fact, una pa lang excited na sila gani, no? Kay gusto nila masibat sila dayon. Let us go at once. Now, kadto kita sa verse 6, next chapter, Numbers 14, verse 6. And Joshua the son of Nun and Caleb the son of Jephunneh, which were of them that searched the land, rent their clothes. So sa nabatian ni Joshua kag ni Caleb ang reklamo sa mga tao, gingisi nilang ilang mga bayo. But silingon, they were heartbroken. Kay gin-reject sang Israel ang promesa sang Diyos sa ila. Sa 7, and they spake unto all the company of the children of Israel, saying, the land which we passed through to search it is an exceeding good land. Nami-nami gidyang duta. If the Lord delight in us, kung ginapaboran kita sa Ginoo or kung nalipay ang Ginoo sa aton, then He will bring us into this land and give it us. So sigurado, He will bring us into this land. Ihatag niya gid sa aton ang ini nga duta, a land which floweth with milk and honey. Only rebel not ye against the Lord. O grabe no, kung magpadala kita gali sa kahadlok, makonsider ni siyang rebellion against God. Kaya ginapakita naton nga wala kita salig sa iya. Rebel not ye against the Lord, neither fear ye the people of the land, for they are bread for us. Their defense is departed from them, and the Lord is with us. Fear them not. So samtang katawhan sa Israel, gapinsar sila nga daw mga tibakla lang sila compared sa ilang mga kaaway. Si Joshua kag si Caleb naman, ang pananaw nila sa ilang mga kaaway, mga tinapay, mga malunggay pandesal. Nga kay siling nila, the Lord is with us. Fear them not. So gapati man bala kita sana that the Lord is with us. Upod ta ang Ginoo. So if we do nga gapati kita nga upod naton ang Ginoo, nga akis or maybe most of the time, nga daw gin-allow naton ang fear nga mag-control sa aton. Nga ginapinsar ta nga mas dako ang aton nga mga problema kaysa sa aton nga Dios.
So tandaan ta, the Lord is with us. Fear not. And sadly, after nila assert ni Joshua kag ni Caleb for the second time nga ang Diyos siya kaya niya na nga magsalig lang gid sila sa Ginoo, wala gid namati ang mga tao sa ila. So kung basaho mo na sa sunod, imbes nga maghinulsol sila sa ilang unbelief sa Diyos, ano brown nila? Do gusto pa nila patsyon si Joshua ug si Caleb. Nahabuyon nila bato. So, mayo lang kay nag-intervene ang Ginoo. Ginakigan sila karon sang Ginoo. Kay despite sa tanan nga mga miracles nga na-witness nila, wala sila gyapon salig sa Dios. Kag dutayan lagi sila ubuson sa Dios. Dutayan lang sila pamatsyon sa Dios. Mayo lang kay nagpatunga si Moses sa ila. Nga Lord kung pamatsyon mo kami ano ning nga testimony karon ang malabot sa iban nga ginpagwa mong imo taod tapos kin pamatay mo man lang. Pero bisan ginayo ni Moses nga hindi sila pagsilutan sang Dios, may konsekwensya gid gyapon ang ila nga unbelief. Ano natabo sa ila? Ang mga tao nga wala nagsalig sa Dios hindi makasulod sa promised land. Sino lang nakasulod? Si Joshua kag si Caleb kag ang tanan nga mga kabataan 20 years and below. Amo lang na nakasulod. Kay nga aman, kaya ang tanan nga adults or ang tanan nga mga tigulang nagpadala sa evil report. Tanan sila nagreklamo kag gusto na lang magbalik sa Egypt. Nga ara sa ilatan ni ang responsibilidad nga mangisog. Sila yang unang nga nagpadala sa kulba. Kag imbes nga 11 days lang tani ang ilang journey pakadto sa promised land, naglabot pila ka years? 40 years because of their unbelief. So sa verse 24, but my servant Caleb, because he had another spirit with him and hath followed me fully, him will I bring into the land whereinto he went, and his seed shall possess it. So notice ang word nga but. Samtang ang iba niya gin-judge sang Diyos, but si Caleb ay may exception niya si Caleb. O hindi tungod bakod siya or siyang pinakasagad sila, but because he had another spirit. And one thing is sure, it was not the spirit of fear or spirit of unbelief. It was a spirit of faith, a spirit of courage, a spirit of trust, and a spirit of obedience. Kag tungod sina ginpromisahan siya sa Dios nga makasulod siya sa promised land upod ang iya nga mga descendants. So actually duwa sila ni Joshua. Si Joshua makabaton man sa the same nga blessing. Ara sa verse 30. Doubtless you shall not come into the land concerning which I swear to make you dwell therein, save Caleb the son of Jephunneh and Joshua the son of Nun. So, he had another spirit. Ano yung spirit ang ara sa aton, mga kauturan? What kind of spirit are we carrying? A spirit of fear? A spirit of unbelief? Or may arabala kita spirit kaangay kay Caleb? Ang klase sang spirit nga nagasunod gid sa Dios, nagasalig gid sa iya promisa, nagatuo gid nga upod ta ang Dios. So sa aton nga kabuhi, may mga away kita nga ginaatubang or may mga spiritual battles kita. Kag sa sining nga away normal gid nga kapuyon kita. Mapilasan kita, balko kag ina sa Sunday school, ma-discourage kita.
but that does not mean that we are defeated. No, hindi doon sa lingon nga ginkapoy ka, pierde ka na dayon. It means nga nag-aaway ka, that's why pilason ka. That's why kakasakitan ka. Kay ginaatubang mo ang imong away. Eh kung nalagyo ka, hindi ka na mapilasan. So pwede nga nag-struggle pa kita subong, but we are still God's children. And as long as we are God's children, we will never be defeated. No, importante lang hindi kita maguntat, hindi kita magdula sa aton nga pagtuo sa Ginoo. So I hope magtatak ini sa aton nga pinsar subong aga that you are not defeated. You are not defeated because the Lord is with you. Pag nag-decide kita nga mag-alagad kita sa Diyos, o magsunod sa iya, sang nag-obey kita sang gospel, gintagaan niya kita sang iya nga espiritu when we receive the Holy Ghost. So kung ang scripture nagasiling, Caleb had another spirit with him, which was the spirit of faith. Kita yan nga spirit ang ara sa aton. We have the Holy Spirit. We have the Holy Ghost. We have the Spirit of Christ living in us. That's why hindi kita mamati sa mga tingog sang discouragements. Hambal man na sa ibang nga tao or hambal sang aton nga own self. Na hindi ko ni kaya, hindi na gid ko magbag-o. I'm stuck. Wala na gid ko tsansa, wala ko pulos. So hindi ta napagpatiyan. Kaya kung sa mind ta pa lang amo na permi ang atong ginapatihan, then sa mind ta pa lang perdido na kita. So batuan ta ang spirit of fear. Batuan ta ang spirit of unbelief. Tandaan ta gid nga ang Dios mas dako sang sa aton sitwasyon. Ang Dios mas dako sang sa aton nga problema. Kag kung gapati kita sina, then we will never be defeated. If God is with us, who can be against us? Amen? Thank you, Jesus. Will you say praise the Lord? God bless everyone. Let's worship Jesus.